We can continue our studies on unstoppable success. We have learned from Psalm chapter 1 na kailangan natin matutunan ng ilang bagay upang magkaroon tayo at ang ating anak ng unstoppable success. Una, we need to avoid carelessness. Pag hindi ka maingat sa mga pasyahin mo, sa mga pinapasok mo, sa mga sinisimulan mo, sa mga sinasabi mo, that can derail you from unstoppable success. Pangalawa, sabi natin, we also must avoid the great neglect. And what is the great neglect? Yung ineglect mo ang salita ng Panginoon. And thirdly, that for us to have an unstoppable success, we also need to avoid shallowness. Yung bang kaligayahan mo yung mga bagay na pansamantala, kasiyahan mo yung mga bagay na pangmaterial, to impress people, para pumalakpak ang mga tao sa'yo. You feel special when you have special things in your life. If we avoid this, we shall have in our children unstoppable success. Today, for our second series, we will zoom in on point 1. Yun yung carelessness. Mahalaga po mga kapatid na tayo po ay maging maingat sa ating buhay. Si Apostle Paul sa Ephesians chapter 5, verse 15, be careful then how you live. Kailangan maging maingat ka by the way you conduct your life here on earth. Kapag hindi ka maingat sa iyong love life, sa iyong financial life, sa iyong mga salita, it can ruin your future or the future of your children. Sana kung ikaw lang Kaso yung asawa mo, anak mo nadadamay. Kaya importante maging maingat tayo. Si Apostle Paul, sa kanyang pagsulat sa mga Kristiyano sa Efeso, sabi niya, kailangan maging maingat tayo sa pamumuhay natin. Huwag kang pabigla-bigla, huwag kang nagmamamadali, huwag kang padaskul-daskul. Ika nga, naalala ninyo, ang payo ng mga matatanda, nasa huli ang pagsisisi. Pag hindi ka maingat, pasya ka ng pasya, pasok ka ng pasok, salita ka ng salita, hindi mo muna iniingatan ang lahat ng bagay. Yan ay kapapahamak mo. Sabi nga po ni Maxwell, the quality of your life tomorrow is dependent on the quality of your decisions today. Yung series of your decision will define you tomorrow. Kaya mahalaga mag-ingat. Nalala po ninyo si Inday Badida. Meron siyang pinausong kanta para sa mga artista. Sabi niya, careful, careful. Kailangan nating maging careful. Nalala niyo yan? Pero yung careful, careful ni Inday Badida, iba yon. Kasi yung careful, careful niya, careful ka sa pagsasalita mo, baka mabisto ka. Pero ito naman iba. Careful ka sa the way you conduct your life because it will have an effect sa iyong future. Sa Galatians chapter 6 verse 7, ang sabi po doon, whatever a man soweth, he shall also reap. You can never mock God. Kung anong gagawin mo ngayon, kung anong sasabihin mo ngayon, kung ano ang pag-i-engage mo ngayon, aanihin mo yan. Sabi nila karma. Hindi ho karma. Mali po. Ang karma po ay hindi po biblical. Yung karma po kasi, ayusin mo buhay mo ngayon. Pag maayos ang buhay mo ngayon, pagka namatay ka, sa second life mo, magre-reincarnate ka, you have a better life. We don't believe in karma. We believe in the principles of the Bible that whatever a man soweth, he shall also reap. Ang ibig sabihin, by the way you conduct your life today and tomorrow and in the near future, aanihin mo at ng iyong mga anak yung bunga ng maingat mong pamumuhay. Mga kapatid, mga minamahal, how careful have we been in the way we conduct our lives? Mga kabataan, huwag mo yung pagmalaki na malakas ka at hindi mo pa nararamdaman yung puyat ng puyat. Sapagkat ang sabi nga, kapag ka nag-edad ka na, doon ka sisingilin ng pagpapabaya mo sa iyong katawan. Careful living is very important. How do we conduct our lives ng maingat po? Well, mula po sa passage nito, makikita natin si Apostle Paul ay nagbigay ng ilang po mga mungkahi. And I pray to God that this will all guide us. Una, verse 15, tuloy po natin. Ang sabi, be careful then how you live. And then he continue by saying, not as unwise, but as wise. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at hindi ng mga mangmang. There are only two choices, ladies and gentlemen. Whether you belong dun sa matatalino or dun sa mga mangmang. Ang sinasabi sa atin ni Apostle Paul, do you want unstoppable success for your life or for your children's life? Kailangan careful ka. Avoid carelessness. And to be careful, ang ibig sabihin, kailangan sa bawat hakbang mo sa mundong ibabaw, importante that you will walk in wisdom. Lumakad ka ng may talino. Not as unwise, but as wise. Isabihin mga kapatid, mga minamahal, kailangan po yung pagpapatalino, kaya tayo mga magulang, importante that we should never always make decision for our children. Kung merong isang skills na kailangan matutunan ng ating anak, ay yung paggawa ng pasya. We need to develop in them yung pong talino sa paggawa ng pasyahin. Pero ang nangyayari po mga kapatid, pinapadala natin yung ating anak sa paaralan at ang hangad natin, magkaroon sila ng mataas na grade. Tuloy, mataas nga ang grade ng anak mo, hindi naman maayos ang pasyahin. Kaya marami mga honor, pero kalaunan ang buhay hindi maayos. Bakit?
Kasi po, hindi na-train at hindi na patalino sa mga pasyahin. Ladies and gentlemen, schools, whether postgraduate schools, are not the real school. The real school is called School of Life. Lahat ito preparatory. Kaya natin pinapadala yung ating anak sa paaralan para tumalino. Tumalino hindi lang dahil maraming alam at mahusay sa recitation. Sabi nga ni Ate Lilia Sherbo, matalino yan, pero magaling lang sa recitation. Yan ba, ma-argue, maraming alam, pero patingnan mo yung quality of decision niya, walang patutunguhang maayos. Mga kapatid, mga minamahal, you may not be able to send your children to the best school in town, but if you are able to train your children to make wise decision, wow, higit pa niyan ang napagtapos mong anak mo sa mahuhusay at mamahaling paaralan. Amen? At sabi ni Apostle Paul, careful. To be careful, you have to walk in wisdom. Kailangan matalino sa pasyahin. Hindi pa bigla-bigla. Mga kapatid, mga minamahal, ang dami kaya na nagsisi. Sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. Kasi hindi lumakad ng may talino. Sabi ng 1 Corinthians 12:32, isa sa mga sekreto ni Haring David, kaya siya nagtagumpay, ay yung group of men whom God sent to his life. And one of this group of men were men from the tribe of Issachar. Men of Issachar who understood the times and knew what Israel should do. Mga kapatid, mga minamahal, sa maraming pagkakataon ng ating buhay, we don't know what to do. We don't know which decisions to make. Kaya kung tayo nagpapasya para sa ating anak, hindi natin natuturuan sila magpasya. Kaya mahalaga po kahit maliliit na bagay, pagbili ng toys, pagliligpit ng gamit, you let them decide and oversee them and you will see the quality of decisions they make para matuturuan mo pa, alam mo pa kung saan siya huhubugin, mga kapatid. Let the Lord speak to us. Ang sinasabi po ng talatang ito, kailangan po mahasa tayo sa pagpapasya. Pag binasa po natin tuloy-tuloy yung Ephesians sa verse 16, making the most of every opportunity. Alam nyo, napakahalaga po nito. Opportunity, according to Webster, is a favorable juncture of circumstances. A chance, a good chance for advancement. Sa maraming pagkakataon natin buhay, maraming oportunidad na dumarating sa atin, but we are not able to discern it and we are not able to grab it. Kasi po kulang sa talino. Para sa iyo bilang tatay, para sa iyo bilang nanay, para sa iyo bilang young professionals, para sa iyo bilang estudyante. Kailangan sharpen your mind. In the Bible, you can see a lot of instances, sinasabi po, consider this. You know what is the meaning of that? Use your mind. Use your mental faculty. Kailangan natin tumalino. Hindi lang marami kang nalaman, kundi kaya mo yang i-translate into equality decisions in life. Kaya po yung men of Issachar has been a great help sa David. Sa mga pasyahe ni David, these were the men who did not only help him na lumaban, hindi lang malalaki muscle nila, matatalino. Ikaw at ang anak mo matalino. Kailangan lang siya sharpen natin yan. Kaya po mahalaga mga kapatid. Let me give you some practical example. To sharpen our mind, we need to understand the key word is socks. In the Bible, we are encouraged to use our mind. Sapagkat ang utak natin ay regalo ng Diyos. Marami hong wonders ang mind ng tao. We need to use this. Kailangan you define your situation. Magkano ba pumapasok na pera sa pamilya? Magkano naman ang gastos? Kailangan pag-usapan yan ng mag-asawa at ng mga anak. Tapos, hindi lang pag-uusapan, paano tayo magkaroon ng dagdag na kita? Kailangan pag-usapan din, ano sa mga gastos na ito ang pwedeng tanggalin para mas konti ang lumabas na pera? Sa maraming pagkakataon natin buhay, when God started to bless us and we have experienced some life of blessing, kapag ka nagkaroon ng pagkakataon na nagka-crisis tayo at kumonti uli ang resources, hindi na tayo maka-adjust. Ang mga Pilipino, pag napunta sa abroad, hindi pa nakakaroon ng unang remittance, nagastos na. We need to define ano yung situations. Magkano ang kita ni daddy, magkano kita ni mami, ito ang total income, magkano ang gastos, magkano ang tuition fee, magkano ang pamasahe, magkano ang kuryente, magkano ang mga gamit sa bahay. Importante ho yun, mga nanay, mga tatay. You need to learn to discuss this with your children. So that bata pa ang anak mo, nakikita nila. Hindi pwede yung hindi nila alam kung ano situations. Therefore, they can only demand and they don't understand your situations. Sa mga desisyon gagawin natin, as we use our mind, you need to be able to learn to define your situation. Second, you need to identify your available options in life. Ano-ano mga options mo sa buhay? Option 1, option 2, option 3. Kasi yung nangyayari sa atin, pagka tayo gagawa ng desisyon, nakatuto ka lang dun sa didesisyonan mo. Pero bukod dito, ano pa ang pwede?
At bukod dito sa pangalawa, ano pa ang pwede? Huwag ka agad matutok doon sa isang pasyahin. Huwag ka agad matutok doon sa isang desisyon. Ano pa ang mga alternatibo bukod dito? And when you are able to zoom out and see the different options available to you, then you will have a larger picture of the situation. And then the third step is consequences. Sabi nga natin kanina, whatever a man soweth, he shall also reap. Huwag mo antaing nire-reap mo na yung consequences. Kailangan i-foresee mo yun. And therefore, let's see the diagram. You write down option 1, then option 2, option 3, etc., etc. So option 1, ano advantages? 1, 2, 3, etc. Ano disadvantages? 1, 2, 3, etc. You don't need to debate. Hindi mo kailangang banatan o i-discount yung option 1. Then we go to option 2. Siguro yung option 2 galing sa asawa mo. Kaya ayaw mo. Kahit ayaw mo yun. You have to identify ano option 2. Ano advantage, disadvantage. Siguro yung option 3 galing sa katulong ninyo na sumabat. Hey, wag ka sumabat. Hindi ka kasali. Pero pag alis ng katulong mo, ba may katuwiran siya? O di sama mo option 3. And then look for the advantage, disadvantage. I-proseso. Gamitin ang isip. Huwag na mamadali. Huwag na mamabilis. Ang daming mga nasayang na panahon, nasayang na oras. You know, sabi, yung opportunity very important. Kasi hindi ho pinag-isipan. Hindi ginamit ng isip. Hindi pinroseso po. Kaya ho marami nasayang. Alam nyo, kung may pagpapala po na equal tayo lahat, ito po yung pagpapala ng oras. Mayaman, mahirap, nakapag-aral o hindi, tanyag o hindi kilala, 24 hours. Kaya nga ang debate, we need to learn daw time management. Pero ang totoo, we don't need to manage time. What we need to manage is our task for the day, task for the week, task for the month, and task for the years. Because 24 hours, how can you manage something that is already fixed? You manage yourself and your task. So, ibig sabihin mga kapatid, kailangan yung bawat panahon na binibigay ng Diyos sa atin, bawat opportunity, we must learn to grab it. Ngayon, pag idadaan mo sa proseso yan, makikita mo, ano yung kala mo lang opportunity. Yung pala, hindi totoo. Ang dami pong mga manluloko na kung ano iaalok sa'yo, kung kaano mga pangako, kala mo, opportunity. Pero pag dinaan mo sa proseso, you use your mental faculty, makikita mo, God will reveal to you, kala mo lang, hindi pala. And therefore, you save yourself sa sama ng loob, sa pagkawala ng pinaghirapang pera, sa pagkakasira ng relasyon. Mga kapatid, let the Lord speak to us. And next, after that, you are now ready for letter S because you can see the best options that is available to you. Second, sa verse 17, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. It's one thing to use your mental faculty, but it's another thing to depend only in your mental faculty. Yan ang sabi ng Proverbs 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ang isang tao who is not using their mental faculty, pasok ng pasok, decide ng decide, they're what we call simple people. They need to be taught. Pero ang isang tao naman na masyado matalino, kala niya kanya na lahat. Ang tawag ng Biblia kanina, hangal. Sabi ng verse 17, therefore do not be foolish. Sa sobrang talino mo, naasa ka na sa galing mo. Pinag-aralan ko yan eh. Ni-research ko yan eh. Pinag-aralan ko punot dulo niya. Nakalimutan mo na at the end of the day, tayo gumagawa ng plano, pero sino nagpapasya? Ang Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga that we should develop how to discern the will of God. Sabi ng Romans 12, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, ito po maganda, you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Kasi ang nagmamaneho ng buhay natin ay ang Diyos, hindi tayo. Kaya at the end of the day, you need to concern yourself, ano ba ang gusto ng Diyos sa akin? Ano ba ang gusto ng Diyos sa buhay ng anak ko? Yun ho. Ano ba ang gusto ng Diyos sa love life ko? Ano ba ang gusto ng Diyos sa career ko? Yun po, at the end of the day. And therefore, we should not only sharpen our mind, but we should also sharpen our spirit to discern the will of God in our lives. How do we then find out the will of God? Let me give you some proposal. Number 1, check your heart's desire. You have to check your desires. Hindi yung check what you want. The heart's desire is not what you want. Not necessarily. Because a lot of things na gusto natin, hindi talaga yun yung desire ng puso eh. Marami sa gusto natin, hindi yun talaga ang desire ng puso mo. Kaya you need to be a seeker. You need to seek, Lord, ano ba talaga ang gusto ko? Ipahayag mo sa akin. Alam niyo, napakahalaga na maunawaan natin ang pangako ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Marami hong pagkakataon na marami kang ginagawa, pinaglalaanan ng panahon, pinaglalaanan ng oras, pinaglalaanan ng buhay, hindi naman talaga yun ang gusto mo.
napipilitan ka lang. Dahil sa pangarap mo marahil, o dahil sa gusto mong patunayan ang sarili mo marahil, or whatever. You need to quiet your soul. Lord, ano po ang nilalagay mo sa puso ko? Alam nyo, in other words, another way of putting it, yan yung passion mo. Yung ating teachers ng Discovery, school ng aking wife, at saka yung school ng kanyang pamilya, at saka yung school ng ating ministry sa Bangkal, yung pong Metamorphosis School, ay dumalo po ng seminar this week. Yung seminar po na yun, ang galing ho ng author. Ang kanyang thesis, kailangan i-develop yung confidence ng bata and the ability to communicate. Kaya ang unang tinuturo yung pagtayo sa harapan at pagsasalita ng confident. Kaya minsan, mali-mali yung grammar, no problem. Because that can be corrected. Pero kapag yung self-esteem, yung confidence mababa, ang hirap na yun. Kaya ho talagang tinuruan sila, they love it, they like it, and they appreciated it. Ang hindi akalain ng teachers, isasalang pala sila. At sila pagsasalitain on the spot. Naku, nanginig na tumbong nila. Naalala ko tuloy, yung mga mami, kapag dumalo ng party sa school, sasabihin ng teacher, kailangan ko volunteer, maglalaro, mga bata. Sabi ng mami, sali ka anak. Sabi ng anak, ayoko po. Sali ka, sabi anak, ayoko po eh. Sali ka, ayoko po. Matapos na ang laro, sabi ng teacher, ngayon naman, mga mami, volunteer, mga mami. Sabi ng anak, mami, ikaw. Sabi ng mami, ayoko. Kaya wala mababa ang self-esteem ng bata. Naku, kaya itong teacher na to, ang galing niya. Sinalang niya mismo yung mga teacher. I'm so happy to hear na kinausap ang asawa ko ng co-author and facilitator. Sabi sa kanya, both Metamorphosis and Discovery have a very good teacher. Congratulations, Madam Tess. Because in these two schools, if there is one thing that we always emphasize, is to develop yung self-esteem ng ating mga estudyante, ng ating mga anak. Napakahalaga mga kapatid na maunawaan natin. Importante, you know how to quiet yourself. Ano ba talaga ang gusto ko? Pangalawa po, we need to not only check our desire, we must also ask godly advices. Balikan natin yung options. Option 1, option 2, option 3. When you are in the process of identifying ano advantage, ano disadvantage, you don't just write it down. You ask your children, you ask your spouse, you ask your parents, and go to godly people. Noong kami naging magkasintahan ng aking kabiyak, I was 21, batang-bata nung makuha ko ng aking nobya. We felt we needed advice. And we thank God. The Lord blessed us with an advisor couple who guided us sa aming love life and help us look at it sa godly perspective. And we are honored na ngayon narito po sila sa ating kalagitnaan. One of the couple missionary that God used para mapasimulan ang May Kawayan Bible Church. They have been instrumental in guiding us in our love life. You know, God has blessed us with godly people around us. Let's be humble enough to seek guidance. Huwag ka nagmamadali. In discerning God's will, you need to go to the people who care for you. And you need to go to godly people around you. Nag-aaral pa kami nun eh. Hindi naman kami sinabihan mag-break kayo. Pero tinulungan nila kami mag-isip kung ano ang gusto namin sa buhay, kung ano ang patunguhang gusto namin. E di syempre, gusto namin pareho makatapos na paunawa nila sa amin na kung ipagsasabayin namin ang seryosong relasyon at saka yung pag-aaral, madidivide yung aming atensyon. And so, when we went home, natin ko si Tess, we discussed ano options namin. Option number 1, tuloy lang namin yung labing-labing sweetheart. Inspirasyon ika nga. O kaya naman option 2, kami mag-break na dahil baka abala sa pag-aaral. And then nagkaroon kami ng option 3. Huwag namin munang bigyan ng panahon yung pagiging mag-sweetheart, i-develop namin yung pagiging magkaibigan in the relationship. Kaya simula nun, hindi nahawakan ni Sister Tess ang aking kamay. Binawalan ko siya ng holding hands ng panahon na yun. And it helped us. Mga kabataan, ha? Sa maraming kabataan, nagmamamadali, ayaw nang humingi ng payo. Naku, you want to know the will of God? Seek godly advices. Pangatlo, biblical confirmation is important. In your quiet time, as you read the Bible, as you pray, as you listen to the sermons, how many of you have experienced? Sa atin, yung devotion mo, ite-text mo sa yung shepherd. Tapos yung ikaw mismo sa yung devotion, ite-text mo sa shepherd mo. How many of you have experienced na issue mo sa buhay, yung problema mo sa buhay, swak yung devotion mo o yung nai-share sa'yo? Amen? Talagang alam na alam ni Lord kung ano ang tanong mo, ano ang problema mo. Hindi kung meron kang seeking heart talaga. When you go to the Bible, God will lead you to biblical principles. And this will provide strength sa iyong kapasyahan. Ang apat po, as you continue to read your Bible and internalize it in your life, then you can observe circumstantial developments. You can see yung Romans 8:28, all things work together for good for those who love God. Makikita mo yun.
Halimbawa, sa iyong trabaho, talagang hindi mo pipilit. Basta kung mag-apply, apply ka. Kung kailangan i-develop ang sarili, i-develop mo. And you allow God to move the situations in your favor. Pag hindi, hindi yun ang para sa iyo. Merong mas mabuting nakahanda ang Diyos para sa iyo. Ang sarap po maging Kristiyano, mga kapatid. Kasi hindi ka kailangan magpilit. You just have to do your share and allow God na maghahanda ng daraanan mo. Hallelujah. Pahintulutan mo na ang Diyos ang hahawi ng daraanan mo, parang dagat na pula na nang maharap ang mga lingkod ng Panginoon sa pangunan ni Moises. Hinawi ng Diyos, pati dagat na pula. Gusto mo ba yon? O ikaw ang hawi ng hawi? Kahit anong hawi mo sa dagat, hindi mo mawala yon. Bayaan mo ang Diyos ang maghawi ng dagat na pula ng iyong buhay. Amen? Ladies and gentlemen, we need to observe and allow and witness how God will do it. And lastly, is the inner peace. Payapa ka. Hindi ka ligalig. Because you are not after what you want, you are after sa gusto ng Diyos sa buhay mo. Payapa ka. Yan ang hindi mabibili ng pera. Kapayapaan. Hindi kayang malirip ng sino man. Pangatlo po at panghuli, sabi po ng verse 18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. The key word from this verse up to the remaining verses is those words. Be filled with the Holy Spirit. It has to do with control. I-illustrate po ito sa spirito ng alak. Pag ikay tumungga ng liquor, you are able to do the things you never thought you can do because you are controlled by something else. What Paul is saying, do not allow anything to control you except the Holy Spirit of God. May the Lord speak to us, ladies and gentlemen. To be able to live our lives ng maingat, kailangan we must simply pursue growing in God. And to grow in the Lord is just to allow the Holy Ghost to take control of your life, your decision, your tongue, and everything. Do not allow anything like liquor or anything equivalent to control you. Not even your emotion, not even your desires, but only the Holy Ghost taking control of your life. Mga kapatid, mga kaibigan, nang tanggapin natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon tagapagligtas, the promise of the Lord is that the Holy Spirit made our body His temple. Let's allow the Holy Spirit na maging tsuper ng ating buhay. Kaya napakahalaga sa mga talatang ito, makikita po natin, binanggit dyan, even your worship life will be developed. Even your behavioral and motivational will be developed. The manifestations of growing walk with God ay makikita natin sa behavioral and motivational maturity. Emotional and interpersonal maturity. Sabi niya, you sing to each other hymn songs. Kapag kayo nagpupuri sa Lord, yung vertical, yung horizontal relationship, automatic na ayos din po. Kaya po kapag kayo nagpupuri sa Diyos, tapos yung horizontal hindi sumusunod, religiosity lang yon. But you can see here, very precise po si Apostle Paul. Sabi niya, speaking to one another with psalms. So as you grow in your worship life, you are also growing. Maging sa emotional life mo, maging sa iyong interpersonal relationship, at nagiging grateful ka sa bandang huli po. You can see even your perspective na broaden at nagiging grateful and thankful ka. Ladies and gentlemen, may the Lord speak to us. We can never, ever allow to live our lives without allowing the Holy Ghost to take control of our lives. Kaya ang sabi ni Apostle Paul sa Acts chapter 2, devote yourself to the apostles' teaching. Devote yourselves to the fellowship. Devote yourself to the breaking of bread. Devote yourself to the prayer. Deboto. Hindi tayo deboto sa sino man tao. Deboto tayo sa Diyos at sa Kanyang mga salita sa pagsasama-sama ng kapatiran. Kaya po, mga kapatid, yun yung paglalim ng ugnayan. And therefore, we want you to become part of a small group community or the we call community of disciple at prayer. Kailangan po matutunan po natin sa John 15:7. Ano sabi? If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it shall be done for you. Nung una ko mabasa yan when I was a new Christian, sabi ko, wow, talagang papampered ako ni Lord. Pero malinaw yung John 15:7. Ha? If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it shall be given to you. So the key, ladies and gentlemen, is to abide in the Lord. Ibig sabihin, habang ako'y lumalakad in the Holy Spirit's control, I get to know the heartbeat of God. Para mag-asawa yan eh. Sa tagal ng pagsasama, kilala nila ang isa't isa. Ganun din po, habang lumalago tayo sa Panginoon at lumalakad sa pangunan ng Espiritu Santo, we get to know the heartbeat of God. And therefore, we will have a life na ipamumuhay ng maingat. Mga kapatid, has there been any situation in your life na ikaw mabilis na nagpapasya? Nakakalimutan mong gamitin ang isipan mo?
Nalilimutan mo na hanapin ko anong kalooban ng Panginoon. Alam niyo yung Proverbs na binasa natin kanina, meron po equivalent din sa passage natin. Let's go back to our passage. Ephesians 5 verse 10. Pakibasa nga po. Yes. At the end of the day, para makapamuhay ka ng maingat, this is the advice of the Apostle Paul. Ito bang relasyon ko ito? Nakakalugod ba ito kay Lord? Kung ako'y makikipag lips to lips sa boyfriend o girlfriend ko, hindi pa kami kasal, ito may kalooban ng Lord. They will displease my God. You know, napakaganda po. And this is a question that everybody should always ask. And if we ask these questions always upon ourselves, magiging maingat tayo sa ating pamumuhay. Tayo po yung bukod manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong kapahayagan. Pinupuri ka namin at dinadakila sapagkat tapat ka sa iyong pangako na kung kami nangangailangan ng karunungan, lalapit kami sa iyo at kami bibigyan mo po nito.